Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay natin bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan, na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng makadiyos. Muli, itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa ng isang lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinawin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ay isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa aligaing matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at haring ito, kasiya nawa ako ng may kapal. Kasi hindi natin matakas yung ating spiritual na pangangailangan ngayong umaga. Importante po yung salita natin. Hindi lahat ng tao ay nakalain sa Diyos. May tatanong natin, ang religion ba ay makakatulong para maging alayin tayo sa Panginoon? Ang isang paraan upang tayo magkaroon ng tamang alignment sa ating Panginoon ay ang ating tamang relasyon sa Kanya. Intimate relationship. Mahalaga po yung salitang alignment dahil tayo mga tao, meron po tayong legitimate needs na tinatawag. Pag sinabi natin legitimate, pangangailangan talaga natin yun. At gusto nating matugunan ang pangangailangan natin. Subalit kung hindi po tayo nakaalay sa Panginoon, matutugunan yung legitimate needs sa pamamagitan ng illegitimate way. So nakita po natin, ang salitang illegitimate hindi tama, maling pamamaraan. At ang nangyayari, natugunan pa natin, pakiramdam natin, natugunan natin yung ating pangangailangan, pero ang totoo, hindi po tama ang katugunan. Ang halimbawa nito ay yung isang taong nagugutom, pero isang legitimate needs.
na dapat matugunan yung kanyang physical na pangangailangan. Subalit, naghanap siya ng kanyang pagkain doon sa basurahan. Natugunan po yung kanyang pangangailangan but in legitimate way. Hindi tamang pamamaraan. Kapag tayo pinakalain sa ating Panginoon, lahat ng pamamaraan mula sa ating Panginoon ang isa nating susundan. Dahil ang totoo po, tayo bilang mga tao, marami tayong paraan. Pero minsan ito'y labag sa kapamaraanan ng ating Panginoon. Sa isang katotohanan, kapag tayo po ay nakalay sa Panginoon, wala tayong mag-iisipin ay ang pagpaparangal sa Kanya. Kaya sinabi ng Bible, in whatsoever you do it to glorify God. Ito ay resulta ng tamang alignment sa Panginoon. Lahat ng iniisip mo, gusto mong maparangalan ng Panginoon. At ito po ay nagbubunga ng isang mapayapa, maayos na buhay at buhay na natutugunan ang bawat pangangailangan sa isang legitimate na pamamaraan. Sa Diyos naman po natin matatagpuan ang tugon o ang kasagutan sa lahat ng bagay sa buhay natin. So napaka-importante po, paialay natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Ang mga problema na nag-a-arise sa atin ay bunga po ng buhay na hindi nakalayan sa Diyos. Ano yung kanyang nais gawin? Ginagawa. Yung nais ng Panginoon hindi magawa. Mayroon pong isang speaker, ang interpretation niya ay ganito. Sabi niya, kahit kilala mo ang Diyos, ngunit ayaw mong sumunod sa Kanya, ginagawa mong Diyos ang sarili mo. Napakabigat pong salita, pero may katotohanan. Kasi kung pinikilala natin ang Diyos sa buhay natin, nakaalayin tayo sa Kanya, maayos ang ating pamamaraan, yun ang totoong mayroon tayong Diyos gumagabay para sa atin. Mahalaga po makarinig tayo ng mga katotohanan. Itong naririnig nyo ngayon, this is just an information. In-inform lang po tayo. Ngayon kung hindi tama yung alignment natin sa Panginoon, hindi ito papasok sa atin as knowledge. Pinaprocess po ito ng ating relationship ng presensya ng Diyos sa kaluluwa natin upang pumasok sa puso natin ng isang karunungan na mula doon sa information na ating narinig na proseso bilang isang karunungan. Kaya nga po, meron tayong pinaniniwalaan yung salitang knowledge is power. Pag tayo po ay may karunungan, higit sa lahat karunungan ng galing sa ating Panginoon, there is power. May kapangyarihan tayo para magtagumpay laban sa kasalanan, kapangyarihan para sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Nais po ng Diyos tayo lahat ay maibalik sa Kanyang dakilang layunin at mangyayari lamang na tayo makakabalik dito kung ang sarili natin, muli natin ihalay sa ating Panginoon. Lahat tayo may mga reliyon, inikilala ng respeto. Pero mga kapatid, kailangan natin ang isang maayos na relasyon sa Diyos na nakalayan sa Kanya araw-araw na walang ibang ilahan para na lang at duwalhatiin siya sa lahat ng ating ginagawa. Magandang umaga po at pagpalayan ng ating Panginoon. Sa ating punong bayan, kay Mayor Cesario R. Benedito Jr., sa ating ikalawang punong bayan, Atty. Mary G. Feliciano, mga sangguniang bayan members, mga department heads, at sa mga kawani ng pamahalang lokal, isang mapagpalang araw po o umaga sa ating lahat. Ang MIO sa pangunguna po ni Ma'am Deborah Faith Malakaw, katuwang po ang Municipal Accounting Office sa pangunguna ni Municipal Accountant Ma'am Saina Bisaya, ay masayang binabati ang kapwa natin empleyado na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo. So tinatawagan ko po si Ma'am
Ma'am Celia po, nasamahan po ako sa harapan upang ipakilala ang mga birthday celebrants for this week. So, ayan po. Masyado po tayong seryoso today. Dapat happy-happy lang po tayo. So, ayan po. Tinatawagan din po natin. Tinatawagan po natin po muna ngayon po yung may birthday po ngayon. So, tinatawagan po muna po lahat ng mga birthday celebrants for this week. From March 31 to April 6. Ang different po mga birthday celebrants po natin. Okay? First, ang mga birthday celebrants for April 1. So, dalawa po yan sila. Una po dito si Sir Leader John R. Molinido ng Municipal Planning and Development Office or MPDO. Tampakan naman po natin si Sir. Before that po pala, tawagan po natin si Municipal Vice Mayor, Attorney Mary Jean Feliciano, and yung mga SP members po natin, Honorable Sarah Jean Crespo-Abon, to present to us yung gifts po para po sa ating mga birthday celebrants. Ngayon din po ang ating Municipal Administrator, si Sir Edgar Lacandaso. Samahin po kami dito po sa harapan para po i-present po natin ang mga birthday gifts para sa ating mga birthday celebrants for this week. Good morning po. Next celebrant po si Police Corporal Rodrigo D. Padon ng PNP or Philippine National Police Brooks Point. Wala po. Any representative na lang po kung wala po yung mga birthday celebrants po. Next po ay may tatlo po tayong magkaka-birthday para sa April 2. Una na po dyan si Ma'am Mike Messi Sapalo ng Municipal Treasurer's Office or MTO. Next po, si Sir Ernie D. De La Torre ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Dito po ba si Sir Ernie? And up next is si Ma'am April Glory L. Onda ng Human Resource Management Office o HRMO na magse-celebrate din on April 2. Okay, susundan naman po ito ng mga birthday celebrant for April 3. Una na riyan si Sir Nestor S. Felizarte ng Municipal Economic Enterprise Development Office Water System. Andito po ba si Sir? And last but not least, ang ating birthday celebrant for April 6, si Sir Noel G. De La Cruz ng Municipal Economic Enterprise Development Office Market. So ayan po, nandito po ba si Sir Noel?
ng MAO para po i-claim po ninyo ang mga regalo po ninyo. So now the floor is open po para po sa mga other announcements. Baka po may mga gusto pong i-announce ang mga opisina po. Okay po. Magandang umaga po sa lahat, sa ating po Municipal Vice Mayor, sa mga Sangguniang Bayan members, sa lahat po ng department heads, at sa lahat po na nandito ngayon. Gusto po namin i-take ang opportunity na ito upang ipakilala sa inyo ang ating po newly promoted employee last March 26, 2025, promoted to Construction and Maintenance Foreman under the Office of the Municipal Engineer, Mr. Reggie P. Padol. Naaniyahan ko po ang ating po Municipal Engineer, ang ating po Assistant HRFO para po isabi ng kanyang bagong ID. Engineer, naaniyahan ko po kayo na isabi po ang bagong ID ng ating po newly promoted employee. Thank you so much po and congratulations. Another announcement po, sa katatapos lamang na training na ginanap po sa Bohol, Philippines, ipinaabot po ng Paroa Institute ang kanila po malugod po na pagbibigay ng gratitude sa local government of Brooks Point sa pagpapadala po ng mga participants. Inaaniyahan ko po ang lahat ng mga department heads ng mga employees po na nagpunta sa nasabing training para po i-receive ang award na ito. Ganun din po ang ating po Municipal Vice Mayor at ang ating po mga Sangguniang Bayan members. Basahin ko po ang content. Philippine Association of Records Officer and Archivists Inc., Partners of the Government and Nation Building. This association of government officers and personnel engaged in handling vital records, documents, wishes to acknowledge the continued support of the local government unit of Brooks Point, Palawan for capacitating their personnel by attending the seminar on developing a comprehensive records operational manual, best practices and procedures for implementation in public office. Given this 27th day of March 2025 at the Bohol Plaza Hotel, Dayo Hill Road, Dawis, Bohol, Philippines. Signed, Executive Director of Paroa, Joel A. Okay, MBE. Inaaniyahan ko din po yung mga participants po na nagpunta sa Bohol para po sa ating photo opportunity.
kailangan po namin iparating ang aming taus-pusong pasasalamat sa ating minamahal na punong bayan, Honorable Cesario R. Benedicto Jr., ganun din po sa ating minamahal Honorable Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano, at sa mga heads po na pinayagan po kami umattend sa seminar na ito. Gusto ko pong sabihin sa iyo, pagmadami sa inyo, na yung laki po na ibinigay sa amin, ito po ay hindi lahat nabigyan. May mga criteria po kung bakit ito naibigay sa LGU ng Bruce Point. At kami po ay talagang na-inspire sa seminar na ito. And I would like to say thank you din sa mga kasamahan po dahil wala pong umalis sa seminar. Wala umalis. Lahat nandoon sa seminar at ang lahat po ay na-inspired sa seminar na ito. Actually, kami po ay maglalaki din po sa ating mahal na mayor at sa ilang mga concerns about doon sa compliance for the Republic Act 9470. It's about the record operational management. Kailangan po natin the storage center at yung iba pa po. So, sa inyo, sa LGU, sa ating lahat, amin pong inaalay ang laki na ito. Maraming salamat sa inyo. Marami pong, malaki po ang magagawa ito sa ating LGU. Maraming salamat po sa pagpahayag niyo sa amin. So ayan po, may mga iba pa po bang announcement ng mga iba pong opisina?